Ikinagulat at ikinalungkot ng marami ang naganap na hit-and-run attack sa Vancouver, Canada noong Sabado sa mga sibilyang nakikisaya sa isang Filipino community event doon. Bagamat nasa kustodiya na ng kapulisan ng sospek, marami pa rin ang nagtatanong kung ano na nga ba ang naging motibo nito sa pananakit na ikinamatay ng 11 katao. Tinanong ni Net25 correspondent Marjorie Quintos ang ilan sa mga taga roon. Panoorin niyo ito. Sabado, isang trahedya ang bumiko sa Vancouver nang araruhin ng isang sasakyan ang mga taong nakikisaya sa Lapu-Lapu Day. 11 ang namatay at 12 ang nasaktan. Tinanong natin ang ating mga kapitbahay at kaibigan dito sa Canada kung ano ang kanilang naging pakiramdam ukol sa insidente. Para kay Arnold Oligo na isang restaurant supervisor at vlogger sa Quebec, kulang ang mga salita para sa pagdadalamhating nararamdaman niya para sa mga apektado. Anya, panahon ito upang magsama-sama, hindi lamang sa kalungkutan, kundi pati na sa pag-usad pasulong. The tragedy during the Lapu-Lapu Festival in Vancouver is truly devastating. It's hard to put into words the sorrow and shock that this event has brought to the community. Festivals like this are meant to be a time of joy, connection, and cultural pride. Yet it became a moment of profound grief. I can't begin to imagine the pain that the victims' families are experiencing. It is in moments like this that we must remind ourselves of the importance of standing together, not just in mourning, but in action. Let's take this moment not only to grieve, but to reflect on how we can contribute to a world where tragedies like this are prevented. Nanawagan naman si social media sales manager Soc de Mesa sa mga Filipino community na pairalin ang pagkakaisa at pagtutulungan sa panahong tulad nito. Sadyang nakakalungkot po ang ganitong pangyayari, lalo na ito ay isang event na dapat sana'y puno ng kasiyahan, pagkakaisa at pagdiriwang ng ating kulturang Pilipino. Isipin na lang natin ang mga batang naroroon, mga pamilya, mga volunteers, lahat biglang nagbago sa isang iglap. Hinihikayat ko po ang lahat na magpakita ng pakikiisa kahit sa simpleng pananalangin o donasyon sa mga verified na fundraising efforts para sa mga biktima sa panahon ng ganitong trahedya. Kailangan natin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Ay naniniwala akong hindi mawawala ang diwa ng bayanihan at pagmamahalan sa ating komunidad. Galit at sakit ang naramdaman ng welder na si Nelbert Abella sa pag-iisip na maaaring pamilya niya ang nasawi. Ani Abella, sa isang iglap, ang masasayang dumalo sa selebrasyon ay bigla na lamang namatay ng walang saysay. Sobrang shock po, syempre. Ako nun, lalo-lalo na nung nalaman ko na may nadami na bata. Sabi ko, tao pa ba yung gumawa nito? Awang-awa ko dun sa mga nadamay. Alam mo yun, yung gusto mo lang namang magsaya, maibsan yung pagod na naramdaman mo dito sa napaka-busy buhay dito sa Canada. Tapos isang iglap lang, wala na yung mga mahal mo sa buhay. Siyempre, na-trauma din ako kasi it could have been us, yung pamilya ko. Kung malapit lang yung event dito sa lugar namin, siguro nandun din kami. At siyempre, may takot na siguro wag muna tayong mag-attend sa ganung mga pagtitipon. Binigyang diin ni Manny Bautista ng Edmonton ang kahalagahan ng risk assessment sa mga malakihang pagtitipon tulad ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver. Sa akin po ay gusto ko sanang i-suggest at i-share yung aking ideas how to prevent this kind of tragedy in the future. The first one is asking for all the Filipino event organizers and leaders na sa susunod po, every time may event tayo, kailangan may tinatawag tayong risk assessment. Pag-aralan natin ano yung importante, seguridad. Sino yung mga mamumuno sa security? Sino ang security force? Ayon kay Stephanie Valenzuela na may pamilya at mga kaibigan din sa Vancouver, durog ang kanyang puso sa mga pangyayari.
devastated. Heartbroken po kami, yung buong pamilya namin. We had family in Vancouver and we are just completely heartbroken with the tragedy that took place in Vancouver, and we are sending all our love, our prayers, and our strength to the community in Vancouver. Hindi naman makapaniwala si Al Abdon na nangyari ang ganitong klase ng krimen dito sa Canada. Well, it's really shocking na mangyari yun dito sa Vancouver. Of all the place is Vancouver. It's a peaceful city, and it's supposed to be a peaceful gathering of a Philippine tradition na ginagawa natin sa mga events dito sa Montreal, sa Vancouver, sa Ontario, everywhere. But this one really, it tops it most na I thought it only happens in the US, but also now it happens in the BC, and the worst is the Filipino community was the victim of this disastrous event. Ayon sa kapulisan, ang mga biktima ay may edad 5 hanggang 65. Hanggang ngayon, nangaapuhat ng sagot ang mga komunidad kung bakit ang dapat sanay masaya at pampamilyang selebrasyon ay nauwi sa inilarawang isa sa pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng lungsod. Marjorie Quintos, Montreal, Canada, para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.